ibang balita, napasok na rin daw ng China ang education sector, media at maging ilang vlogger na halatang pro-China ay sa Armed Forces of the Philippines. Mabigat na aligasyon daw yan at kung totoo nga, dapat maglabas ng ebidensya ang AFP. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Unti-unti po silang pumapasok sa ating bansa and trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, no? Business, even the media, no? Local government units, and so on. Sa bibig na mismo ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nanggaling na hindi lang daw West Philippine Sea ang napasok ng China, kundi pati iba't ibang sektor gaya ng media, negosyo, education sector at mga LGU, tina-target na rin daw ng Beijing. Ayon sa AFP, isang tinatawag na United Front Works ang strategy ng China para makapasok sa ating bansa. Nakita natin na may mga pro-CCP agenda ng mga vloggers po. We were informed na merong mga Unified Front Works that CCP is doing. So, nagpapakalat na po sila ng maling impormasyon. Para labanan ng umano'y disinformation campaign ng China, naglunsad na rin ng information drive ang AFP na tinawag nilang MULAT. Gagamitin nila ito para sa transparency awareness at strategic communication para sa isyu ng agawan ng teritoryo. Wala pa na... Alam nyo mga kababayan, hindi ito pwede baliwalain ng mga AFP, lalong-lalo na ng mga mambabatas. Dahil kung matatandaan po natin, itong binabanggit na pati mga vlogger ay napasok na ng China. Parang inuunti-unti na. Parang pinapasok na para lang gawin tayong yung pangarap nila gawin tayong probinsya ng China. Diba mga kababayan? Dito hindi nyo pwede ito baliwalain. Dahil wag na tayo lumayo, diretsahan na tayo. Mga DDS vlogger. Duterte, dating admin ni Duterte, si Digong. 'Di ba? Pinaburan talaga nila yung China. 'Di ba? Pinapasok nila yung Pogo, tapos sinabi nila na yung Pogo ay malinis. Kung malinis, bakit nagkaganito? Di ba? Di ba? Tapos mayroon pang, kung matatandaan nyo po mga kababayan, nilabas po ito ni Senadora Amy Marcos na di umano ayon sa kanya, na hindi ako nagkakamali, siya talaga nagsabi, si Senadora Amy Marcos. Balikan nyo yung sinabi niya. Na sinasabi niya dati, na itong China ay nagbabayad sa mga vlogger ng Pilipinas. Di ba? Kaya siguro nagsalita ang AFP dahil simula noon tapos hanggang ngayon baka nakapag-imbestiga na sila mga kababayan. Di ba? Kaya hindi nyo ito pwede baliwalain dahil ako man naniniwala ako na sa vlogger meron po talaga, napasok na po talaga ng kasi may binabanggit pa sila may lantaran na nga yung nila pahayag ng mga DDS DDS vlogger, lantaran na nga ang pahayag nila na binabayaran di umano ni nagngangalang parang nababanggit yung pangalan ni Martin Andanar nababanggit yung pangalan ni Martin Andanar. Tapos itong si Martin Andanar ay naging sekretary ito dyan sa PCEO ni Pangulong Duterte dati. Diba? Nababanggit ang kanyang pangalan. Kaya mas maganda siguro imbestigahan po yan. Maglaan na po sila ng investigasyon dyan para hindi na po ito
kumalat ng kumalat pa mga kababayan. Kasi nakakabahala po ito kung totoo ito. Kaya siguro kung ano-ano na lang ang binabanat nila dito sa administrasyon, kung ano-ano ang binabanat nila sa mga Amerikano, di ba? Dito sa IDCA, di ba? Para lang mapaniwala nila yung tataka nga ako dito sa mga vlogger, mga DDS na to eh. Ano ba talagang bakit gustong-gusto nila ng China? Diba? Mga pro-China to mga to eh. Diba? Kahit anong sabihin nyo, mga pro-China talaga kayo eh. Bakit? Eh lahat ng kilos eh. Lahat ng kilos ng Admin Marcos talagang kinokontra nyo. Diba? Lalong-lalo na dito sa nangyayari sa West Philippine Sea. Diba? Ang gusto nyo, para hindi na maulit yung pambubuli ng China dyan sa West Philippines ang gusto nyo, kung talagang ang Amerikano ay poprotektahan tayo sa China, ang gusto nyo, yung mga barko ng yung Amerikano ay magtambay na dyan sa West Philippines Yan ang gusto nyo mangyari. Naisip nyo ba yung sinasabi nyo? Kasi pag ginawa kasi natin yun, nangangahulugan lang na gusto nyo makipagdigmaan sa China. Ayaw nga natin mangyari yun eh. Di ba? Iniiwasan niya natin na lumala dyan yung tension eh. Di ba? Tapos magdadala ka pa ng barko dun. Di lalo nagalit yung China. Di ba? Kaya sana maimbestigan ito ng Kongreso kung sino man. Tapos ipatawag itong mga nasasangkot ng mga vlogger. Panigurado naman yan na nag-imbestiga ng AFP dito dahil nagsalita na sila eh. Diba? Hindi sila magsasalita na wala silang investigasyon dito. Kaya dapat tuloy-tuloy lang yung monitor. Baka kasi isang araw pagising natin puro China na yung nandito sa Pilipinas. Mangpahayag ang Chinese Embassy sa alegasyon ng AFP, habang ang Department of Education naman pag-aaralan daw muna ang issue. Kung ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP naman ang tatanungin, nagka-aalarma raw ang alegasyong napasok na rin ng mga media organization. Dapat maglabas daw ng matibay na ebidensya ang militar dahil malaki ang implikasyon ng mga sinabi ng AFP sa mga mamamahayag. Let's say there are some columnists, there may be some siguro thought leaders who have alternate views on the issue. Pero does that mean infiltrated sila ng China necessarily? May sabihin, they would have to show proof, no? Hindi naman pwedeng ayoko yung tabas ng sinusulat nito, therefore infiltrated na sila ng China. Para naman kay Gabriel Partilis Representative Arlene Brosas, dapat imbestigahang mabuti ang sinasabing panghihimasok ng China nang sa gayon maiwasan ang anumang diskriminasyon sa mga Chinese. Kasi hindi lang naman Chinese. Sorry hindi lang Chinese kasi ang US nga nagtayo ng base sa loob mismo ng bansa natin. So that it goes for all. Evidence-based and scientific-based dapat natin yun gawin. Huwag yung parang racist ang mangyayari. We don't want that, no? Ayaw din natin ng sino-hate. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na may alam at may pakialam. Ayun mga kababayan, ako, ang opinion ko dito, hindi magsasalita yung AFP dito kung wala na silang hawak na katibayan, no? Pero mas maganda ilabas po agad yan, di ba? At itong mga vlogger na to, ng mga DDS vlogger, automatic naman po yan. May mga bulong-bulungan na po kasi, di ba? Kung walang kasing usok, ay pag may usok, automatic po yan, may apoy. Kaya yung mga bulong-bulungan na po yan, na di umano ay binabayaran ng China, pinapadaan dito kay di umano narinig lang po natin yan, pinapadaan dito kay Martin Andanar. Tapos ito si Martin Andanar ang kumukontak dito sa mga vlogger na to, di ba? Unahin nyo na ipatawag ito si Andanar, di ba? Para matapos na yung usapan na yan, kung talagang totoo ba yan.
Di ba? Tapos kung sino ang nabigyan dyan, wag nyo nang hayaan. Dapat kasuhan po agad, mga kababayan. Hindi po pwede yan na, Siyempre, hindi naman tayo dito, hindi naman nakakapagtaka yan eh. Kasi, yung iba kasi dyan, mga kababayan, mga DDS vlogger, ano na lang din yan. Parang ang ginagawa nila dito nakikisakay na lang. Sumusunod na lang po sa Agos. Ganun yun eh. Sumusunod na lang sa Agos kasi nga mismo yung mga Duterte mismo ay ayaw nila magsalita laban dito sa mga China. Ibig sabihin mas pabor sila sa China kaysa sa Amerika. Hindi natin alam kung bakit ganyan na yung mga ugali ng mga Duterte, Gustong-gusto nila yung China. Yeah. Hindi natin alam kung bakit. Pero itong mga vlogger na to, yung iba, talagang sumusunod lang po sila. Hindi natin sila pwede sisihin. Yeah, nakikisakay lang po mga yan. Pero once na ang isang, postahan tayo, kapag itong si Duterte, isa sa mga Duterte, lalo na si Sara, kapag nagsalita yan laban sa kontrahin niya itong China, postahan tayo, 101% magsusunuran itong mga vlogger na to. Magsusunuran po itong mga vlogger na to sa dito kay BP Sara. Yan lang naman ang nila, inihintay. Kasi nga, sa lumalabas ngayon, mga kababayan, dadalawa na lang yung magkalaban sa Pilipinas. Admin at saka mga Duterte. Yeah. Ngayon, kung magsasalita itong iniidolo nila, si Digong, kahit hindi na magsalita yan, wala na lakas yan, hindi na makakabalik sa presidente yan eh. Itong si BP Sara, ang dapat na magsalita dyan dito sa China, dyan sa West Philippines eh. Kung ano ang pwede niya sabihin, dapat kontrahin niya. Diba? Kapag kinontra niya po kasi yan, magsusunuran yung mga vlogger nila. Maniwala ko yan, ganun ang mangyayari dyan mga kababayan. Kaya sana maimbestigahan po ito nung congressman, tapos ipatawag po sila lahat. Diba? Para matapos na. Nakakatakot ito kung totoo ang sinasabi dito ng mga EFP natin. Diba?